Sana po dahil unang buwan po ng taon 2026 at ito po ay diniklara na Zero Waste Month. Panawagan po ng Eco Waste Coalition na sana po ay yung pong sinasabi po ng RA 9003, ang Ecological Solid Waste Management Act, nawa po ay ang bawat tao, bawat Pilipino ay maging bahagi po na ito ay ma-implement mula sa ating mga tahanan. Mm. Sana po ay makapag-iwalay po tayo ng basura mula sa ating mga tahanan sa 4 na uri. No? Una ay ang nabubulok at ito ay pwedeng i-compost. 2 uri po ang nabubulok. Ito po ay ang garden waste at ito po rin ay ang kitchen waste. 2 uri po ang nabubulok. Ito po ay ang garden waste at kitchen waste. Ano po ang dapat gawin? Ito po ay atin pong i-compost. Kung meron po tayong lupa, maaari po tayong maghukay. At ito po ay dito po natin ilalagay ang lahat ng nabubulok mula sa kitchen at saka sa ating garden. Ganun, ang pangalawang uri naman po ay yung pong mga kalakal o recyclables. Ito po ay pwede pong ipunin at pwedeng ibenta sa mga junk shop para po ito ay maibalik sa mga pabrika at gawin pong muling produkto, kagaya ng baka, lata, papel, karton. At ang pangatlong uri po ng basura ay yung mga residuals o mga panapon. Ito po yung mga basura na wala na pong gamit, kagaya ng mga basahan, yung mga iba't ibang uri ng mga plastic labo, yung pong mga basag na mga ceramics, At ang pang-apat po ay yung pong mga tinatawag po nating mga special waste o toxic and hazardous waste o mga delikadong basura. Kagaya po ng ballpen, sunrocks, lahat ng mga electronic waste po natin, mga expired na gamot, baterya, bumbilya, ito po ay kinakailangan pong maihiwalay. Kaya mula sa ating mga tahanan, upang maging successful o tagumpay ang 25 years ng Ecological Solid Waste Management Act, kailangan po ang tunay na pagtutulungan mula sa ating mga tahanan, barangay at lokal na pamahalaan. Ganun din po ang iba't ibang institusyon kasama ang simbahan. Hindi ko po masabing may mga pagbabago kasi nitong nagdaang Pasko at Bagong Taon, talaga naman dahil nga sama-sama ang bonding ng mga pamilya, palagay ko mas dumami po yung mga basura na ating na-accumulate kasi patuloy ang ating pong pag-generate ng basura. At napatunayan po namin yan nitong nagdaang Pasko at Bagong Taon. Andoon pa rin po at makikita po natin na kapag umulan, ang lahat ng basura ay pumupunta po sa mga kanal, papuntang mga ilog, papuntang dagat. At yan po ang nagkukos ng mga pagbaha kapag hindi po ito ay na-address ng tama. Ang action po namin dito ay patuloy po ang aming ginagawang kampanya. Meron po kaming pagmumodelo ng Zero Waste Barangay, Zero Waste School, Zero Waste Church. At yung pong mga event namin, kagaya nitong nag-undas, meron kaming Zero Waste Undas na ginagawa namin sa sementeryo. Nitong nagdaang Pasko, meron kaming Zero Waste Pasko, na ginawa sa San Pablo Apostol sa May Tondo, at nagkaroon kami ng iwas papotoxic sa iba't ibang mga lugar, kagaya ng sa Pinyahan Elementary School, nag-ano kami ng iwas papotoxic, nag-ano rin kami ng iwas papotoxic sa mga alagang hayop na ginawa po namin sa isang mall, At nagkaroon din po kami ng iwas papotoxic sa isang barangay sa Quezon City. Patuloy po ito all throughout the year.
na para po talaga patuloy ang kampanya na ma-implement po yung RA 9003 na tayo po'y maghiwalay ng basura. Ito'y buong taon po namin na ginagawa ng Eco Waste. Kaya nga ho yung pagmamodelo ng school na binanggit ko kanina, ng school, ng barangay, at po ng simbahan ay ginagawa po yan, patuloy po yung ginagawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng training, paggawa ng mga pagpaplano, turuan sila na magplano. No ho. Yan po yung ginagawa ng Eco Waste.